Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung manner in which PRRD was arrested yesterday. Tandang-tanda ko yung pahayag ni BP Sara. Sabi niya, illegal arrest yung ginawa nila. Hindi nila sinunod yung mismong rules ng ICC. So hindi niya na in-explain sa kanyang press conference. So ako, ano ba yung rule na yun ng ICC na hindi nasunod? Ito ngayon si Sas Sasot, meron siyang post 1 hour ago. Ganito, sabi niya, ma-technical sila. Meaning, PBBM admin, PNP, CIDJ, General Torre. Ha ha ha. Article 59 verse 3 of the ICC Rome Statute was not complied with. Ito na yung sinasabi ni BP Sara sa kanyang pahayag kahapon na hindi nila sinunod. Okay, so ano ba itong 59 verse 3? Article 59, Article 3. Okay, basahin ko ha. Actual proceedings in the custodial state. A state party, itong Pilipinas, state party yun, sa nangyari, which has received a request for procedural arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with the laws, its laws, and the provisions of Part 9. A person arrested, ito na ha, bantayan nyo. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that dadalhin. Dapat sana si PRRD dinala sa isang judge dito sa Pilipinas. Yun ang nakalagay dito. So pag dinala si PRRD sa isang judge, yung judge i-determine niya itong tatlo. 3 things. A, the warrant applies to that person. Paano nila dadalhin si PRRD sa isang judge? Wala silang hawak na warrant of arrest. Kaya hindi nila magagawa. Wala late yung pagdating ng warrant. Number 2, the person has been arrested in accordance with the proper process and the person's rights have been respected. So, si General Torre, binasa niya yung Miranda Doctrine. Okay, may post sa Sasot. Babasahin ko ulit mamaya. Sunod ko dito. Kulang pala. Nagkulang si General Torre. Yung Miranda rights, Philippine setting lang yun. Dahil he's dealing with ICC matter, mayroon pa siyang dapat banggitin. Okay, so ulitin ko ha. Hindi nasunod itong Article 59.3 ng ICC rules na dapat si PRRD dinala sana sa isang judge para yung judge i-ascertain niya kung yung warrant of arrest is sangkop bagay para sa kanya. Hindi nila nadala dahil hindi nila dinala si PRRD sa judge dahil wala silang hawak na warrant of arrest. Okay, so ayan, 59. Okay. Tingnan ko yung isa pang post ni Sas Sasot. Ito. Sabi niya, case dismissed
because the rights of the accused have not been respected. Kalma nga lang ako dahil nga I know what I am talking about. Ito, sayin ko. Article 59.3 of the Rome Statute grants the person arrested the rights to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender, ensuring their rights are respected during arrest proceeding. Here's the breakdown. Right to interim release. Once a person has been arrested by a custodial state based on ICC warrant, they have the right to request their temporary release until their surrender to the ICC as finalized. Ayun. So, hindi natupad ito. Hindi nila pinagbigyan, walang pagkakataon si PRRD na mag-apply for temporary release. So, hindi ito nasunod. Competent authority. The application for interim release is made to the judicial authorities of the state where the person were arrested. So dapat, kung nasunod lahat ito, dinala nila si PRRD sa isang judge para mag-apply ng temporary release. Okay? Respect for rights. The Rome Statute emphasizes that the rights of the arrested person must be respected throughout the arrest and surrender process. Karo na. Hindi mo na kailangang maging abogado para maintindihan mo lahat ng mga ito. So, technicalities. Matatalo sila, mananalo si PRRD due to technicalities kasi hindi sinunod ng arresting officers, the part of the PNP, yung rules mismo ng ICC. Kaya pala, kalmante lang si PRRD, voluntaryo siyang sumakay, kasi alam niya na in the end, mananalo siya at babalik na ang huling halakhak sa kanya. Ang iiyak, bahala na sila kung sinong iyak, basta kalmante lang po tayo dahil bright si Tatay Digong, alam niya kung ano itong napasukan niyang ito. Relax lang po tayo. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Talandig Tribe ng Bukidnon. Ang income sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Sa ikapito na ni nga balay o ikaunom sa Mighty Kalaan Garden Zakop sa Bukidnon. Ayo! Ayo! Ay mahingapon niya. Mahingapon. Oo. Sige, dayon ma'am. Oo. Ang balay ma'am. Oo. Gatulo na inyong balay. Sobrang bang ulan. Kusog ang ulan. O muna na siya. Nga nagatulo na. O muna ni ang tubig na makita sa nasalod sa ilang balay. O lalom na gyud. Makita gyud ang tubig ay ilang balay. Luwag-luwag na gyud ang bulsot sa ilang yero. O karon na kami karon sa ilang balay nga natagaod gyud nga ulan o naay nakabalita sa ako ang amo silang bisitawon kay ilang balay tulo, so karon nakita gyud namo nga tinuod ang ilang ginaistorya. O muna na siya tubig. Nagasaluron lang in town kung muulan. Kuan na gyud karaan na gyud kaayo ang ilang hero. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga bulsot naman gyud og naanay mga tubig nga inyong nasalod tungod sa ulan. Mag-prepare na kaya og kanang kuan. Kahoy manguha na ka kay naa na mi stock nga yero, lansang, pako para sa ihatag sa inyo nga lisod ang inyong pagpuyo tungod kay tulo na inyong balay. So unsaya ang imong ika-istorya? Salamat kayo sa nag-video sa buslot sa mga to. Oo, unsaya imong istorya? Salamat sa Ginoo
ug sa naga lantaw sa akong video Oo. nga salamat sa inyong tabang sa amuha nga Oo. tabangan ninyo sa sin Oo. ug lansang para lang nga maayuhan ang buslot sa among balay Oo. ug mag-prepare na daan ko og kahoy para sa pag-abot ninyo sunod na pag-anhidre. Oo, sige ya, salamat ya. Oo, sige, salamat. Oo.